oras. Ay, ano ba yun? Ba't ba yun na napindot ko? Oras! Eksakto yung punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isang grupo ng mga kidnappers na kinabibilangan ng mga pulis na pinupunterya ay mga dayuhan sa Metro Manila ang pinaniniwalaang nabuwag. Iniharap ng galit na si DILG Secretary Benhur Abalos ang 4 na naarestong pulis habang patuloy na tinutugis ang 10 iba pa. Ay sus, Maria Josep. Ang laki palang sindikato ito ng mga pulis. Ha? Nasangkot sa pagdukot sa isang Malaysian at 3 Chinese nationals. Ito, ipinapakita ho natin sa RH Television ng video ng presentation. Ini-interview pa pala ni Secretary ini-interview pa ni Secretary Abalos na parang isang reporter ng DZRH itong mga suspect. Ayon sa kalihim, ang 4 na pulis ay nakatalaga sa iba't ibang unit sa Metro Manila. Ang pinakamataas ay Major. Ay sus, Maria Josep, Police Major. Ang pangalan po ay Cristel Carlo Villanueva, isang intelligence officer sa Pasay. Dito, mother, dito, sa Pasay Police Station. Sinabi ni Abalos na gumagamit ang grupo ng motorsiklo na pag-aari ng gobyerno sa kanilang kidnapping activities. At ang modus nila ay manghuli ng mga foreigners, gagawa ng pekeng kaso bago kokotongan. Ayon kay Secretary Abalos, nagsabwata ng mga pulis at mga kasamang sibilyan. At meron pa palang abogado, na umano'y isang immigration officer na tumatayong mastermind at isang dating konsehal ng Maynila na negosyante sa Malate, Maynila. Antindi pala nito. Antindi nito. Balikan nga natin ito mamaya. Ang mga kumpasyero ng bayan Katunyin Jerry Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta ang mga may flight dyan? Bilis-bilisan ng kilos, bilis. At kailangan pa rin kapag international ang flight ay at least 3 hours before the flight ay nasa airport na. Pag domestic naman 2 hours. Ayan, kahapon medyo wala na masyadong canceled flights kahapon, di ba, mother?
nadala ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Hindi kapares nung nakaraang araw, napakaraming mga flights. So, sana naman nakabiyahe na yung mga naka-schedule dapat na bumiyahe nung unang araw na nag-alboruto ang Bulkang Kanlaon. Pero dito mukhang talagang mag-aalboruto tayong lahat dito. Akala natin wala nang ganito, ano? Ang laki na itinaas na sweldo ng mga pulis. Sabi ng yun sabi ni ni Mother, ni Malu Cabral, namewang dito Gumanon namewang na gano'n sabi. Di ba ang laki na itinaas na sweldo ng mga pulis? Namewang namewang talaga, GM, ano? So, 30K plus na sila ngayon. 30,000 plus. Ano pa lang yun, kita pa lang yun. Wala pa yung sweldo. Wala pa yung kita, wala pa yung sweldo. May bonus pa. Nako, talaga naman. Tapos gagawa pa ng karir. Napakatindi ni Re. Talaga namang manggagalaiti ka. Kung ikaw ang PNP chief, tulad ni PNP chief Marbil ngayon at ni DILG Secretary Benhur Abalos, talaga namang mangangalit ka sa mga pulis na ere. Kumbaga, walang kabusugan, walang kasiyahan. Ginagamit ang kapangyarihan, ginamit ang kanilang uniforme, ang kanilang mga issued firearms, ang kanilang mga issued uniforms at motorcycle para gamitin sa krimen. Ito dapat na masampulan. Pakita ho. Kahapon nga, inong ito ibinabalita, hinahanap ko kagad ng mga pangalan Dahil nung unang ibalita ito, parang hindi kaagad binabanggit ang pangalan sabi ko Amper yan, Amper! Bakit pag ibang mga suspect kaagad na tinutukoy ang mga pangalan? Bakit kapag pulis ayaw banggitin? Pwede ba natin ipakita yung video ulit, Mother? May audio ba yon nung habang ini-interview ni Secretary Benhur Abalos? Sige nga, i-ready nyo nga yan. Ito hong mga pulis na ito, baka kakilala nyo ito at baka alam nyo kung sino mga laging kasama nito na hindi pa nakasama sa mga nadampot. Si Police Major Cristel Carlo Villanueva alias Tatoy. Ito raw po ay intelligence officer sa Pasay City Police. Kasama rin sa nahuli itong si Police Senior Master Sergeant Angelito David. Naman, ganda pa ng pangalan, Angelito, Master Sergeant Angelito David alias Goliath. Si Goliath pala kasama nila. Ito naman ay naka-assign sa Makati City Police Motorcycle Unit. Si Police Staff Sergeant Ralph Tumanggil alias Tom mula naman sa Regional Logistics Division ng National Capital Region. At itong si Police Master Sergeant Ricky Tabora alias Bong mula sa Regional Headquarters Support Unit ng NCRPO. Aba, tingnan mo nga naman galing pa pala sa iba't ibang unit, Aba, malaki nga ang posibilidad, Secretary, na ito'y may mga kasapakat pa, Biruin mo, karaniwan yan, kapag bubuo ng sindikato yan, yung magkakasama sa isang lugar. Halimbawa, kung dito lang sa Pasay, may mga taga-Pasay lang yan. Hindi. Nasa Pasay yung isa, taga-Makati, naka-assign sa Makati yung isa, NCRPO yung isa sa Regional Logistics Division ng NCRPO at yung isa naman sa NCRPO din pero sa Regional Headquarters Support Unit naman. Iba't ibang unit, Sige nga, i-play nga natin, pakinggan nga natin kung paano in-interview ni RH reporter Benhur Abalos ang mga suspect. So we're now going to call on the accused. Ito na. Ayan na. Pinapapasok na po ang mga... Ito yung dito ka sa Major Villanueva. Ayun, si Major. Saan nakasign siya? Sa Pasay. Si Major Villanueva is from Pasay. Apo. Ito sino to? Pangalan mo? Famous si Tabora. Okay. Si Tabora ng Regional Headquarters. Ito? Tabora, oo. Ayan, ini-interview.
Okay, ito, tiga Makati, si David alias Golayat. Si Angelito. Ayun, si Gulayat. Okay, Oho. ito, Tumangil, sir. Tumangil, sir. Sa NCR. NCRPO din. okay, logistics daw ito, si Sumangil. So, ano pangalan mo? Major Villanueva po, sir. Major Villanueva sa Pasay. Okay? So nakita nyo, Pasay, Makati. Ito, tutuluyan namin ng kaso ito. Tibay talaga. We'll make sure of that. And we assure the public, no? Magagaling itong mga pulis natin ito. Ha? Okay. Chief, do you have anything to say? PNP Chief Magandang umaga. Marbil. Ayan, no? Yun. Ayan na, tutuluyan. At dapat ay hagilapin pa kung sino pa ang mga kasapakat ng mga pulis na ito na galing sa iba't ibang unit ng PNP, nakabuo ng sindikato, at meron pa palang kasabwat na abogado, ano, na taga-immigration. Totoo ba ito, Mother? Taga-immigration? Nako. Commissioner Tansinko, na pakihanap mo na ito dyan sa immigration. At isa raw dating konsehal ng Maynila. Nakasama rin. Siguro may mga mga spotter yan, mga spotter, may taga-turo kung sino ang bibiktimahin. Ano? Yung taga-immigration at itong dating konsehal kaya ano naman kaya ang naging papel nito sa paggawa ng ganitong mga kabuktutan. Jerry Anthony Taberna. Sa Oras po natin, Mr. Jalom Tang, 6:14. Alas 6:14 ang ating oras. ACS Balita, susunod na. Balita kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Thursday, June 6, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Amerika, nangangailangan ng 300 Pinoy nurse at pwede pang maging green card holder. UP, Ateneo at De La Salle umangat sa 2025 QS World University Ranking. Chairman Altenco ng PAGCOR, tinanghal na Executive of the Year ng Global Gaming Awards Asia Pacific 2024. Inflation bumilis pa sa 3.7% noong Mayo ayon sa PSA. PNP, CICC at NACC naglunsad ng crackdown laban sa talamak na bentahan ng baby, mga sanggol online. Obispo naman at pari nahuling nag-aaway sa loob ng simbahan sa Tondo, Maynila. OMG! Bakit kaya? Ano kaya ang pinag-aawayan? Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Jessel Ricafort. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa good news. Yes, good news. Totoong good news nga ba ere? Nangangailangan daw po ang Amerika ng 300 Pinoy nurse na ang sahod ay naglalaro sa 3 to 5 million pesos. Uy, ang laki. A year. Sana A year ha? A year. Naku, paniguradong dudungugin na naman ng US doon sa atin. Kanina lang nadaanan ko lang itong US Embassy. Ang dami na namang dami nakapila doon sa pagkuha ng visa.
Talagang habol dun malalaki yung sweldo. Hindi lang yun. Marami talaga ang gustong makapunta ng Amerika. Doon sa inyo. For the American dream. Yun. Ako naman, ayoko nang umuwi doon muna. Bakit? Giselle. May flirt? Wala lang. Feeling ko lang. Nagsawa? Yung embassy dito ng Amerika sa atin, ang ganda-ganda na Ang ganda-ganda at ang lalaki ng poste. Alam mo kung bakit? Bakit? Doon napupunta yung mga nadidinay. yung ibinabayad natin. Ang mahal na ngayon Magkano na ngayon, Mother? Ang bayad para ikaw ay makakuha ng US visa. Si Mother yata nag-apply 5,000 na mahal. 5,000 nang nakaraan yata Ewan ko ngayon kung magkano na. Paki-check mo nga, Mother. Pahirapan yata makakuha ng visa At pati pag-i-schedule. Pag-i-schedule mo, Ayon po sa Department of Migrant Workers, malaki ang alok na sahod ng US employers pero depende pa rin sa karanasan ng matatanggap na aplikante na dapat ay may karanasan sa trabaho at hindi bababa ng 1 taon. Ayun, dapat may at least 1 year na experience. Bukod dito, ang sino man daw na matatanggap ay maaaring makakuha ng green card o permanent visa para maging residente sa Amerika. Uy! Prioridad ng mga US employers sa mga Pinoy nurse dahil kilala sila sa pagiging compassionate and kind. Oo nga. Pero mag-iingat-ingat kayo baka kayo madali na naman ng mga illegal recruiter. Dahil sa balitang ito. Samantala, bandera pa rin bilang top university sa Pilipinas ang University of the Philippines, Ateneo de Manila at ang Ateneo de Manila University at De La Salle. Sa QS 2025 World University Ranking, pang 336 ang UP mula sa pang-404 noong nakalipas na taon. Tumaas din sa pang 516 ang Ateneo habang nasa pang 641 hanggang 650 ang De La Salle. Samantala, alas 6:22 sa ating oras. Masantos siya kabwasanad sa kayo namin. Nagbangon kila, gising na. Itinanghal na Executive of the Year si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco sa prestigyosong Global Gaming Awards Asia Pacific 2024. Ito po ay ginanap dito sa Conrad Hotel sa Pasay City. Naging runner-up naman sa parangal ang MGM China President at CEO Hubert Wang, habang ang Aristocrat Gaming's General Manager for Asia Lloyd Robson at Jade Entertainment and Gaming Technologies Founder and CEO Jose Pisana ay nasa ikatlong pwesto. Ayon kay Chairman Altenco, hindi niya inaasahan na mananalo ng parangal. Sabi ni siguro ni Chairman, what? Paano yung gulat? Hindi ko alam ito. Sobrang humble. It is very Chairman. unexpected. Ngunit ito ay nagpapatunay sa mga pagsisikap nila sa nakalipas na 2 taon. Ayon kay Chairman, patunay din ito na pinangunahan niya ang PAGCOR sa tamang direksyon. Binigyan diin ito na ang natanggap niyang parangal ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya na magsumikap upang ang mga plano at adhikain ng PAGCOR ay maging katotohanan sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang chairman at CEO. Ang Global Gaming Awards ay isang proyekto ng gaming publication na Gambling's Insider at itinuturing na isa sa mga prestigyosong parangal sa industriya. Sa ika-4 naman na magkakasunod na buwan, bumilis pa ang inflation rate o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong nakalipas na buwan. Ayon sa PSA, tumaas sa 3.7% ang inflation noong Mayo mula sa 3.8% noong Abril. Itinulak daw ito ng mataas na presyo ng housing, kuryente, tubig, krudo at transportasyon. Nagsanib puwersa na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, ang National Authority for Child Care, NACC, at PNP para masugpo ang bentahan ng bata online. Ito yung binabanggit namin sa inyo itong mga nakakaraan na nagiging talamak ang bentahan ng bata online at ang mga nagbebenta mismo ay ang mga magulang. Ang
Ang problema, Mayor Giselle, talagang mga nanay ito na walang ang sinasabi Dahil kahirapan? Dahil sa kahirapan. Yung iba nga ka, Jerry, nasa sinapupunan pa lang, naghahanap na ng buyer. Ganon? Ganun Meron kalala. na kagad, ganun katindi. Dala ng kahirapan. Kaya lang, kahit pa, bawal pa rin ho yan. At merong mga nagsasamantala dyan, merong nangungumisyon pa dyan Oo. May mga nangungumisyon pa dyan. Kayo, Diyos ko po. Mga walang kaalam-alam yung mga sanggol. Eto, nagsanib puwersa na ho itong mga government agencies na ito, ang PNP, itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CACC, at itong meron palang ganire, National Authority for Child Care. Ngayon ko lang narinig ito Sila yung nagbabantay. Bago yan Kong Angel. National Authority for Child Care. Meron pala tayong ganitong ahensya ng gobyerno. Nung lumitaw lang ka, Jerry, yung black market sa online, tsaka ko lang din nalaman yung agency na yan. Na meron ganito. Saka lang sila nagsalita. Kaya nga Sa isang pagpupulong, inihayag ng PNP ang natuklasan nilang 4 na bagong Facebook groups na aktibo sa naturang bentahan ng bata na may mga presyong naglalaro sa mula 30,000 hanggang 2 milyong piso. Nabunyag din sa meeting na hindi lamang mga ina kundi pati mga brokers ay sangkot rin dito at nag-aalok ang ilan ng surrogacy services. Ayan. Surrogacy yung yung kung ang mag-asawa ay hindi magkaanak, humahanap ng magiging host ng kanilang magiging anak. Yun yung magiging surrogate mother. May alok pa na ganyan sa black meron market. Meron palang ganon. So meron palang pumapayag ng ganon. Mahal daw yun lalo na kung foreigner. Pero illegal pa rin yung sa online, hindi ba? Illegal pa rin yan Tsaka dito sa atin, wala pa tayong panuntunan tungkol dito sa surrogacy. Sa inyo sa US meron na Jerry, di ba? Oo, sa abroad, sa Amerika, marami yan. Kaya maraming mga Pilipino na may kakayahan naman na may pera pero hindi magkaanak, yun sa abroad. Dito kaya sa atin magkano kaya kailangan yun? Pa kaya ng batas niyan? Baka, mahal. Para ma-regulate. Mahal, million yun. Pero hindi mo kaano-ano bubuntisin ka. Kita nyo Tapos yun? ipapanganak mo yung anak nung ibang tao na yun na hindi mo kilala. Kita nyo yun, may nagbabayad ng milyones pagka mahal-mahal para magkaroon ng anak. Yung iba naman, binibiyayaan ng anak, ibinebenta pa. Ayun, dahil nga sa hindi nila kaya. Yun ang problema. Hindi nila kayang buhayin. Tinukoy po ng PNP ang kahirapan. Ayun na nga, naunahan pala natin. Bilang isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng mga kaso ng bentahan ng baby online. Huli ho naman na nag-aaway ang isang obispo at pari sa loob ng isang tanggapan ng parokya sa Gagalangin, Tondo, Maynila. May video ba yan? Meron ako nakita na to sa online. Parang may binigay yata si Mother sa TV. Pengen nga kami. Tinan nga natin. Sige. Pero nilinaw naman ng CBCP na ang insidente isang kaso lamang ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang alagad ng simbahan. Ayon kay Parochial Administrator Father Alfonso Valeza, tinangka raw siyang sakalin ni Novaliches Bishop Antonio Tobias sa loob ng opisina ng simbahan. Si Bishop Antonio. Siya yung tinangka daw siyang sakalin. Sino Sila yata yung nag-aaway, si Father Valesa at itong si Bishop Tobias. Ano kaya? Ayun, nag-ugat daw yung matinding pagtatalo sa pagpapatalsik kay Father Valesa dahil sa kanyang mga akusasyon laban sa ilang korap na pari ng simbahan. Antindi, Pero may na-videohan pala sila. Nahuli sa video. Ayun, nagtalo sa loob ng opisina. Ayan, nahuli. Opisina. Sa loob ng opisina. Hindi naman sa misa. hindi naman sa anong tawag doon? Sa mismong misa? Oo, sa misa, sa harap. Doon sa Oo, sa lang. Ay, antabayanan niyo po, may follow-up pala dyan. Ang ating RH reporter na si Father Boy Gonzales. Father Boy! May follow-up po dyan si Father Boy Gonzales. Sa awayan, may sakalan pa palang nangyari. Tangkalang daw pero wala namang daw murahan. Talaga, nangiti ka pa. sa ngiti mo ako nangiti. Parang may kahulugan
Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng PCS Balita. alas 6:29. Ito Nying, kung ano-anong mga Kailan nga ba? itinatanong. Ito nga, binanggit ko na ito kahapon sa inyo. Minsan nandito si kumbatsero, andun, nakayuko. Doon sa isang sulok ko dito sa DZRH, nakita ni Attorney Reg. Ito si boss, si Attorney Reggie Hularbal. Naispatan. Nakita parang malungkot. Sabi, sige, Katon, magbakasyon ka na nga muna. Ito. Nagbakasyon Binigyan ganon. Nang ano? Alam mo na yun. Binigyan. Wow. Kung saan mo gusto. Ayun. Bakasyon ka. Napadaan pa si bossing Junik daw. Ganon din. Nakita rin na medyo... Dalawa na. Oo, dalawa na. Sige, sabi, ikaw magpahangin ka muna. Saan mo ba gustong lamierda? Lamierda. Magmuni-muni. Si Boss Jomay, na umahangos, busy rin galing sa... Nakita rin ganun. Nakita rin. Sige, magpahinga ka muna. Uy, doble na yon. Oo, hindi nila alam. Umaarte lang si kumbatsero noon. Ayun, alam mo naman tayo, ang mga bossing natin mamaya. dito. Saan banda si Kato Doon, sa may malapit sa kuhaan ng tubig. Doon ako pupunta mamaya, alam na. Sa may water Maabangan dispenser. ng pagdating ng mga bossing. Ayun, kaya yun. Nasaan ngayon, mother, si kumbatsero? Nasa Parisan? Ayun? Parisanino. Nasa Parisan. Abangan nyo. At bigla na lang susulpot yon at magbabalik dito. At sabi nga nila Attorney Reg, Jerry, ikaw naman sa susunod. Ayun, palitan kayo. Kaya ako hindi naman masama loob ko. Excited ka na, Jerry, bumalik si Kato Nying. Oo, dahil sabi, ikaw naman ang susunod. Ayun, okay. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. PCS Balita. Ay, teka lang, andito na pala sa linya natin sa ating makakasama natin via Zoom ang isang election law expert. Matagal na nating kakilala at dating kalihim, nagsilbi siya bilang isang cabinet secretary noong araw. Si Attorney Al Agra. Attorney Al, magandang morning. Magandang morning, Idol Jerry. Kamusta ka? Talaga naman iba-iba pa rin ang tikas. Ano ba yan? Si Attorney Al ay lumalaban ho sa ano tawag doon? Spartan, attorney? Obstacle sports. Obstacle sports. Balik discus throwing. Tsaka nagpapadel na rin, Jerry. Talaga naman. Kaya naman pala fit na fit. Ayan. Pero yan ang kailangan din natin. Kailangan din lalo na ng mga politiko natin palakasin ang kanilang katawan dahil papalapit na naman ng eleksyon. Attorney, nitong mga nakakaraang araw ay parang nanghahalihaw si Ombudsman Sam Martires, nanghahalihaw ng mga may kalokohang ginagawa sa kanilang cities and municipalities kung sino-sino yung mga sinususpinde. Nagsimula diyan sa tawag dito yung dito sa sa Chocolate Hills. Ang daming mayor noon. Ang daming mayor noon na sinuspinde. Tapos ngayon itong meron pa sa ibang mga lugar at ang pinaka-controversial ay itong kay Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Ano ho ba mangyayari sa kanila? Ngayon papalapit na ang filing ng Certificate of Candidacy, papalapit na naman ang election natin. Ano ba ang mangyayari sa kanila? Sila ba'y pwede pang kumandidato? Alam mo Jerry, dalawang uri ng suspension. Yung tinatawag na suspension dahil pinarusahan ka na. Tsaka yung pangalawa, ito nga kay Mayor Alice Guo, hindi pa siya pinaparusahan as suspension. Pinatawan lang siya yung tinatawag nating preventive suspension. Okay. Magkaiba yun, Preventive suspension means hindi ka muna pwede magtrabaho kasi baka maapekto, baka iharas ang mga witnesses tsaka may mangyari sa mga dokumento. Kaya hindi pa siya, wala pang desisyon to penalize her, kaya preventive suspension lang yun. Okay. So, whether suspended ka, Jerry, or nasa ilalim ka ng tinatawag nating preventive suspension, hindi yan hadlang or balakid para ikaw ay mag-file ng Certificate of Candidacy. So, ayon sa COMELEC calendar na nilabas na may kaugnayan sa election May 12 next year,
di ba, ang deadline October 1 to 8, no, yung period to file. So whether suspended ka or nasa ilalim ka ng preventive suspension, pwede ka pa rin mag-file ng iyong COC at dapat itong tanggapin ng ating Commission on Election. So kahit preventive suspension lang o suspension dahil sa ikaw ay pinatawa ng suspension dahil may kasalanan ka, pareho yon, attorney, na pwede pa rin mag-file, kumandidato? Oo, dalawa yan kasi kung ako din yung na-suspend, no? Ako'y iaangat ko yan sa mas mataas na level, no? Either Supreme Court or Court of Appeals. Kasi ang maliwanag na kailangan may final decision na, no? So kung wala pang final na decision at yung decision ay hindi ka naman pinagbabawalan tumakbo for elective position, then pwede kang tumakbo, pwede kang mag-file, no? Pero ito nga kay Mayor Alice ko, assuming nasa preventive suspension siya or suspension, kung merong talagang magsasampa ng kaso laban sa kanya, let's say for yung issue ng kanyang citizenship, then pwede ka mag-file ng petition to disqualify or material representation laban sa kanya. Pero kailangan mo munang hintayin ma-file yung certificate of candidacy bago magsampa ng kaso laban sa kanya. Para sa questionin yung kanyang qualification talaga. Tama yun. Oo, kasi maliwanag for a municipal mayor, kailangan Filipino citizen, no? Pag senador naman, kailangan natural born citizen. Pero pag local government official, whether naturalized ka or natural born, pwede na yon. Pwede na yon. Pero kailangan Filipino citizen. So, yun na magiging issue kung may magpa-file ng disqualification case laban halimbawa kay Mayora Guo. Tama. So ito, linawin lang natin. Sa ibang mga position, national position, ay kailangan ay natural born Filipino citizen. Pero sa local government units ay kahit naturalized lang, attorney. Tama. Oo, nakalagay lang Filipino citizen. So that means whether natural born or naturalized for provincial, city, municipal officials. Tsaka next year kasi kasama ang regional position sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kung si Mayor Alice Guobay dito ipinanganak, pero kung totoong ang tatay at nanay niya ay parehong Chinese at hindi Filipino, ano bang nationality niya nun, attorney? Kasi sa Pilipinas ang sinusunod natin yung dugo, no? So whether ang tatay mo or nanay mo ay Pilipino, sa ibang bansa kasi kung ang basihan ay kung saan. Doon sa atin sa Amerika, Attorney Al, 'di ba? Kapag doon kay pinanganak, kahit na ibang lahi ang magulang mo, American citizen ka. At pwede ka rin maging Filipino citizen, kaya marami tayong mga kamag-anak, kaibigan sa Estados Unidos na dual citizen kasi magulang Pilipino, pinanganak sa US, maswerte ka dahil dalawang iyong citizenship. So, ang mahalaga dito sa Pilipinas ay anong dugo. Dugo ang pinag-uusapan, hindi lugar. So, kung parehong Chinese, pure Chinese at hindi naman hindi citizen yung hindi Filipino yung kanyang mga magulang. Halimbawa lang kung ang nanay niya ay yung binabanggit na si Wen Yilin, so hindi siya Filipino si Mayor Alice. Kung ang tatay niya at nanay niya ay hindi Filipino citizen, then medyo delikado yata siya, no? Unless na-naturalize pala siya. So okay. Unless sumalang siya sa naturalization process. Pero kung ang nanay niya kung totoong nanay niya yung binabanggit na si Amelia Leal, attorney, paano 'yon? Kung ang nanay niya or tatay niya, kahit isa lang ay Filipino citizen, then sa ilalim ng ating saligang batas, siya ay Filipino citizen. Ayun, So doon hindi na niya kailangan ng process ng naturalization. Hindi na, dahil natural born citizen na siya dahil isa sa magulang niya
Pilipino. no? Ayun, Pero alam mo itong usapin na to, may nagtanong nga sa akin, pwede bang dahil sa issue na to sa Senado ay pwede na bang hindi tanggapin ang kanyang certificate of candidacy dahil sa issue na to, no? Kasi maliwanag sa mga panuntunan ng COMELEC, kailangan tanggapin ang isang COC. Hindi lang pwedeng tanggapin ang COC pag may patent defects na tinatawag sa COC. Halimbawa, walang picture, hindi notaryado, walang documentary stamp tax. Pero yung issue ng citizenship, kailangan yan dumaan sa isang proseso. Alam na mahalaga naman yung tinatawag nating due process na kailangan madepensahan mo rin ang sarili mo at mapatunayan kung ikaw nga ay kwalipikado or not. Pero kailangan may kaso muna. Ayan, okay. Ang laging na pag-uusapan ay yung issue ng citizenship ni Mayor Alice, pero meron na siyang nag-recommenda na ng graft ang DILG sa Office of the Ombudsman. Paano 'yon? Paano kung graft case na ito, attorney? Again, kailangan final decision, no? Kasi ang desisyon ng Ombudsman ay hindi pinal. Pwede siyang umangat halimbawa sa Supreme Court. At so ang pwede mangyari ay magkaroon ng desisyon ang Supreme Court by May 12, pero baka medyo malabo. Hindi yata ganun kabilis. Malabo yun. Pero halimbawa siya ay manalo, pero may pending graft case siya. So kinalaunan, kung nanunungkulan na siyang mayora, tapos nasabi na nag-commit siya ng graft at kasama sa graft ay yung hindi na siya pwede palang manungkulan bilang elective official, then matatanggal siya sa posisyon. Matatanggal na lang. Pero pag nakaupo na siya. Ayun, ganun ang proseso natin. So ang COMELEC ay tanggap lang ng tanggap. Wala silang, ganun ba, attorney? Wala silang ginagawang paraan sa pag-check kung qualified nga ba itong kandidatong ito? Hindi. Kasi kailangan on its face, kung kumpleto, kailangan tanggap lang ng tanggap. Kung may magrereklamo, hindi ka pala wastong edad, hindi ka pala nakatira dito, hindi ka pala citizen, kailangan may magreklamo. Hindi ho ba pwedeng motu proprio o may mabigyan ng kapangyarihan mismo o ilagay na sa kapangyarihan ng COMELEC na sila na mismo mag-check? Una, wala yan sa rules ngayon ng COMELEC, no? Hindi nila pwede gaming motu proprio or kahit walang kaso hindi magtanggap ng COC, no? Ang ano lang, kung halimbawa hindi ka tatanggap ng isang COC, kailangan lahat ng COC na tatanggapin ng COMELEC at napakarami nun, kailangan dumaan sa ganung sistema. Otherwise, bakit naman isang COC lang or dalawa ang iyong bubusisiin, tapos yung ibang libo-libong COC hindi mo bubusisiin ng ganon. So kailangan din naman patas ang pagtingin sa lahat ng COC. Kaya lang ang paniwala ng mga tao, kapag tinanggap ng COMELEC ang naging kandidato ang isang tao, kinukonsider na ng mga botante na in-approve ng COMELEC yan, di kandidato na yan, qualified yan. Hindi, kaya kailangan nga kung ngayon pa lang, kung may botante dyan or tatakbo sa same position or political party, baka ngayon pa lang dapat nang maghanda ng kanilang kwaso para ipa-disqualify kung sakali magtatakbo pa ulit si Mayor Guo. Ayan, si Mayor o sino mang mga kung sino man tatakbo. Okay. Ngayon pa lang paghandaan na dahil ilang buwan na lang, October 1 to 8 na, malapit na ang filing. Okay. Attorney Al, salamat sa mga input. Magandang umaga. Magandang umaga, Jerry, at ingat sa lahat. Attorney Al Agra, isang election law professor, dating cabinet secretary. Alas 6:47 ang ating oras, magbabalik pa rin ang ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Generica Drugstore, damang-dama pag ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magskilan!
ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. 7 minuto na lang, alas 7 na. Sa ilan pa nating mga balita, itinanggi ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ang Chinese national na si Wen Yinli ang tunay niyang ina. Sa liham na ipinadala kay Senator Risa Ontiveros, iginiit ng mayora na business partner ng kanyang ama, si Wen Yilin, at si Amelia Lial ang kanyang biological mother. Hindi rin umano totoong non-existing o imahinasyon lamang niya si Lial na isang kasambahay at nag-iwan sa kanya noong siya'y bata pa lamang. Una nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na walang birth records ang binabanggit na Amelia Lial. Fake news naman ang kumakalat na impormasyon na sumabog muli ang bulkang Canlaon kahapon. Ayon sa Feebox, nagkaroon lamang ng manipis na mud flow dulot ng pag-ulan sa La Castellana at Canlaon City habang nananatili na sa alert level 2 pa rin ang bulkan. Una rito nabatid ho na pinalikas ni Canlaon City Mayor Jose Chobasco Cardenas ang kanyang mga nasasakupan malapit sa Canlaon sa pag-aakalang pumutok na naman ang bulkan. Nagpatupad ng force evacuation ang LGU ng La Castellana, Negros Occidental at sa higit na 300 pamilya mula sa barangay Biak na Bato matapos bumagsak ang lahar o dumaloy ang lahar sa dilisdis ng bulkang Canlaon kahapon ng hapon. Ayon kay La Castellana Mayor Rumila Mangilimutan, umabot hanggang tuhod ang lahar at nilamon nito ang ilang mga kalsada sa kanilang lugar. Ang tindi, ayan o. Lawak niya, no? Samantala, pinayuhan ng Feebox ang iba pang bayan na maghanda sa posibleng pagbaba ng mud flow dahil sa inaasahang mga pag-ulan dulot ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinahindigan naman ang kampo ni Banban Mayor Alice Guo na wala itong kaugnayan sa anumang iligal na operasyon ng Pogos sa kanyang bayan. Umaasa si Attorney Stephen David na maaabsuelto si Guo sa aligasyon na sangkot ito sa illegal Pogo at makababalik ito sa kanyang posisyon. Dagdag pa ho ni Attorney David, maghahain sila ng motion for reconsideration o ng motion to lift the suspension sa Ombudsman. ACS Good News! Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po, Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sa mga taga-barangay Santa Teresita, Quezon City. Saan ba yung barangay Santa Teresita na yan? Babanggitin mo, Sherwin, kagad yung landmark kung saan yan para yung mga suswertehin sa araw na ito na magkakaroon ng pera. Ayan, magkakaroon ng t-shirt at magkakaroon ng grocery ay yung mga naghahangad na manalo dyan ay mapuntahan ka kaagad. Ang ating malakas agent, Exporpor, Sherwin Alfaro, ay nandyan daw sa barangay Santa Teresita, Quezon City para mamigay ng papremyo. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Number 1. Alak, magtago ka na. 2x2 si Jerry at si Anthony. Narito na 2x2. Hahataw ng todo. Urado ka 2x2. Ang katotohanan dala nila 2x2. Walang sinasamba pali. Maniwala ka 2x2. Hataw ng gusto tol. Umasa ka 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the Kumusta ang weather sa inyong lugar? Umuulan-ulan ba? say it
Wag lang lalakas ng todo-todo biyaya pa rin sa atin yung mga ganyang ulan. Kumusta ang mga taga-Tarlac? Ayan naku. Sumikat ng husto ang Bamban. Lalo pati na rin ang buong probinsya ng Tarlac. Dahil dito kay Mayor Alice Guo. Ayan pasalamat kayo kay Mayora. At napapansin ang inyong lugar. Kaya naman pala pati ang Tarlac City ay napansin. Mother, nakita mo ba yon? Pinadala ba sa iyo yung picture ng gymnatorium? Meron palang ganun. Meron palang itinatayong gymnatorium diyan sa Tarlac City. At kakaiba ito. Ano ba gymnatorium? Ngayon lang ako nakarinig ng ganun Teka, i-google nga natin. Gymnatorium. Noun. A room as in a school combining the functions of gymnasium and auditorium. Ayun. Kaya pala ganon, gymnatorium dyan ho sa Tarlac City. Naku, napakalaki. Ito, pinakita sa atin yung picture. At ang laki palang pondong 2 billion pesos. Ay sus Maria Josep. Napakalaking pera naman yan. At mukhang hindi pa raw tapos. 2 billion pesos, hindi pa tapos. Yang ilang taon nang ginagawa napakalaki naman kasi pala. 3,500 square meters gymnatorium. Saan gagamitin ito dyan ng mga taga-Tarlac? Mga taga-Tarlac City, saan nyo ba gagamitin itong gymnatorium? Gymnatorium na kung nabalita, kung nangyari lang kaagad yung sa Bamban, di kinumpis ka nyo na lang sana yung puguan doon. At kung kailangan nyo ng mga building na ganyan, hindi na kayo gumastos. 2 billion na raw po nagagastos, hindi pa tapos. At mukhang may inallocate na naman na another millions of pesos para sa taong ito. Saan ba nga magagamit ang gymnatorium? Ganun ba kahalaga ang gymnatorium? May mga barbell ba dyan at magbubuhat ba ng mga barbell ang mga taga-Tarlac? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Huwebes, 6 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mayorya ng mga Pinoy tinitingnan ang China bilang pinakamalaking banta sa Pilipinas ayon sa Okta Survey. Dating Pangulong Rodrigo Duterte wala raw matandaan na inutos sa Department of Health ang lipat pondo ng COVID-19 sa PSDBM. Senado kumbinsido na matibay ang ebidensya laban kay Mayor Alice Guo matapos ang isinagawang executive session. Halos 190 dayuhan at Pilipino na aresto sa sinalakay na pogo sa Pampanga. Police Major at 3 kasamahang pulis arestado. 10 iba pang sangkot sa kidnap o ransom patuloy na tinutugis. 6 katao patay sa nasunog na bangka sa Naga sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita.
Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Jessel Ricafort. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. *7:09 ang ating oras. Bago sa detalye ng mga pangunahing balita, eto na, meron ng maswerteng natagpuan si RH6 Sherwin Alfaro sa ating Malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Radio Gaga. Sino kayang maswerteng Radio Gaga ang nakakita kay Sherwin Alfaro dyan sa Barangay Santa Teresita QC? RH6 Sherwin Alfaro. Go, 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 Sherwin! Yes, Jerry, dito sa Barangay Santa Teresita, kung familiar ka sa may portion ng Mayon, yung Pilipinong araw. Malapit dyan sa Welcome, Rotonda. Oo, tapos ang beer house doon, yung Libangbang. Beer house talaga yung tanda. Mayon, tapos yung papuntang Maria Clara. Ayan. Yung kalsadang to, yung Isarog. Isarog. Okay. Taglaon, Isarog. Yan, Dapitan, yan, dito yan. Ditwason, ayan, Ditwason. Ayan, mga kali dyan. Pero mantakit mo dito sa Santa Teresita lang pala sa Quezon City natin matatagpuan yung isa sa mga huling nakapakinig pa sa broadcast noon ni Kapaeng Yabut sa DZRH. Ayan talaga ang Radio Gaga. Ayun, si Nanay. Inabutan nyo pa yun yung broadcast si Paeng Yabut. Normal. Tagahang na ko noon. Ano pangalan ni Nanay? Nanay pangalan nyo? Rosemary. Si Nanay Rosemary. Rosemary Cruz. Aba, parang artista yun Sinong artista yun? 90s ba yun? Si Cheryl. Si Cheryl Cruz. Oh, Cheryl Cruz. Ayun. Kabag-anak ng lalaki. Ito kasi, tignan mo yung tintahanan nitong si Nanay Rosemary. Pinento niya na nga sakit na lang buhay niya. Siya ampon, pwede ko pa mapanggit yun. Siya na ampon ng pamilya Mamaril na isang musikero nung araw. Anastasio Mamaril, isa sa mga band player na kilalang kilala. Anong orchestra? Anong orchestra? Anong instrumento niya? Trumpet. King of the trumpet nung araw. At isa na rin si Anastasio Mamaril sa mga tumugtog noon sa banda ni Mr. Elizalde. Ni Don Manolo Elizalde na jazz band. Yung may-ari ng ng mga Ayun, mga Ihika, kweta. Sa eskolta. Pero mo kabisado pa rin Nanay. Ilang taon na si Nanay? Ilang taon si Nanay? Nasa July. Magse-79 na? 79 sa July. Pero malakas pa, hindi halata Sigla-sigla pa ni Nanay Ka-birthday mo pala, Sherwin. Basta vitamin lang uminom para pampalakas. Ayun. Wala siyang maintenance. So, sa 79, wala siyang iniinom na gamot. Vitamins lang, tapos inom lang daw siya ng inom. Ano iniinom niyo po? Alak? No. Bukod mo. Kala mga ganun. Libiro lamang po. Pero pakita lang natin kanyang radyo. Nanay, pakita natin yung radyo mo Ayun ang kanyang radyo sa loob. Tignan mo, nasa labas kami ng kalsada. Pero ayan yung kanyang radyo. Pagkalakas-lakas. Naka-X-Bus. Naka-X-Bus pa. Naka-todo X-Bus yan. Sa garahe. Nasa garahe. Yung announcer sa Anthony Taberna. At si Taberna, Jerry Baha. Ayun. Kabisado pa rin. Diba dahil ang paborito mong programa 2x2 Mami. Ito meron kang 1,000 pesos. Yay!
Ulitin. Ulitin mo isang mga t-shirt ng DZRH. At meron pa kayong grocery bag ng DZRH. Ayan, tala mo. Kanina naabutan namin kayo, meron kayong kahuntahan. Sino kahuntahan nyo? Kamag-anak ko. Kamag-anak. Erlinda Ataso. Si Ate Erlinda naman. Ito yung bahay nila. Sa kabilang side naman ng kalsada, ito rin, ang lakas din magpatugtog ng radyo. Aba, tinama naman. Ano ba mga trip nyo? Ba't ang lalakas ng mga radyo nyo? Sigo, Mami, umeko tayo. Pinaan na lang na konti. Pakinaan muna ka mo. Ayan, oo. Kasi, ayun ang kanyang ang kanyang katsokaran. Parang pinakikinggan DZRH. Ano naman? Erlinda. Nanay Erlinda. Erlinda. Si Nanay Erlinda, pareho kayong tagapakinig ng DZRH. Opo, atis mo sa kaming dalawa eh. Ang naabutan namin ito, nagkakwentuhan sa may gate doon sa kabilang side. Anong balita? Sabi niya ako, tungkol kay yung babaeng sa Bobo, sabi niya gano'n. Si Mayor, oo. O nga, si Maritas. Bigla dumaan si Kuya. Ang kinakag-uusapan niyo, sabi ko, nagkikipag-tismika kami. Nanonood ka hindi siya. Opo, kikatunying. Yung nga nabalitaan ko, yung anak niya nung araw, nagkaroon ng sakit na leukemia. Oo, lahat yung kabisado ni Nanay. Dahil kabisado niyo yan, Nanay. Sino paborito yung announcers tuwing umaga? Katunying, Anthony Taberna and Jojo Baha. Jerry, hindi ko Jojo. Jojo Binay po yun. Iba si Jejo. Saka si Jejo Maris Baha. Jerry ba? Ayun, oo. Alam ko, Jejo Marbaha na. Meron po kayong 1,000. Yay! Talaga naman. Ay, salamat. Meron din kayo siyempre t-shirt ng DZRH para lalo kayo kumanta. Nga naman, oo. Para twinning sila. Meron ka rin. Sherwin. Para twinning sila nung kanyang kahuntahan na si Nanay Rosemary. Twinning. Makikita ko kayo sa kalsada yan, dapat mag-twinning kayo ng damit ng DZRH. Uniforme nyo na po yan, ha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Official na uniforme ng mga Marites. Thank you po. Salamat po. Lagi kayo tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sulating winner sa DZRH. Mas malakas po. Arts number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yehey! Nakakatuwa ang mga nanay na ganyan, ano? Libangan nila yan Libangan. Kahit nung araw pa naman talaga, ang pakikinig ng radyo, ang libangan ng karamihan sa atin. Kami nung araw, lumaki ako sa pamilya na RH ang pinakikinggan. Sa farm? Hanggang gabi. Sa farm, sa amin. Nung lumaki ka sa farm, sa bundok? Sa bundok yon. Bago ka pumasok at mag-aral, ay nakikinig ka sa DZRH. Bago ako mag-aral. Nakikinig ka muna sa hanggang DZRH. Gabi ng lagim. Ayun. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:18 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Iniharap sa media ni DILG Secretary Benhur Abalos ang 4 na naarestong pulis na sangkot sa kidnapping ng mga dayuhan sa Metro Manila. Kabilang dito sina Senior Master Sergeant Angelito David, Master Sergeant Ralph Tumangil, Staff Sergeant Ricky Tabora at ang pinakamataas na opisyal ng grupo, si Police Major Carlo Villanueva. Ayon kay Secretary Abalos, binubuo ang kidnapping ring na ito ng 14 na miyembro, kabilang ang mga pulis at sibilyan, at gamit nila sa modus ang mga issued firearms and motorcycle. Talaga, no?
Ang mga ito anyang responsable sa pagkidnap sa 3 Chinese at 1 Malaysian sa kahabaan ng Taft Avenue sa Pasay noong linggo at nakakuha ng 2.5 million pesos na ransom. Pinuri naman ng DILG Secretary ang liderato ni PNP Chief General Francisco Marbil sa agarang pagkahuli sa 4 nang wala pang 24 oras. Itinin ni Secretary Abalos na iisa lamang ang ipinararating na mensahe ng kapulisan, wala silang sasantuhin at huhulihin kahit sino pa man ang sangkot. 6 na katao naman ang patay habang 5 ang sugatan ng masunog ang isang bangka sa karagatan ng Naga, Cebu kahapon. Ayon kay Captain Jerome Luzada ng PCG Cebu, pawang mga crew ng bangkang FBC King Brian ang namatay. Rumisponde raw ang kanilang tauhan matapos na mai-report sa kanila ng mga residente sa Pampang. Nailigtas naman ng mga otoridad ng 186 na katao sa isang Pogo Hub sa Angeles City, Pampanga. Sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng PNP at NBI ang Lucky South 99 na matatagpuan sa Grand Palazzo Royal, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. At ito'y kanilang ni-raid dahil sa ulat na ginagamit umano ito sa human trafficking. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, dinakip dito ang 126 na Chinese, 29 na Pinoy, 23 Vietnamese, 4 na Malaysian, 4 mula sa Myanmar at 1 Korean. Bukod sa mga nahuling empleyado ay nasagip din sa lugar ang isang Chinese na umano'y biktima ng kidnapping. May nakita ring isang kwarto na umano'y ginagamit na torture area ng mga lalaking dayuhan. Lalong nakumbinse si Senador Risa Hontiveros na may basihan para kasuhan ng kriminal at administratibo si Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos ang executive session sa Senado kung saan tinalakay ho yung posibleng kaugnayan ni Guo sa illegal pogo operations. Sa documentary evidence, sinabi ho ng Senadora na hindi nabawasan ang aligasyong sangkot ang mayora sa pogo at wala ring ebidensya na isa siyang Pinoy. Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre yung ilang mga inputs mula sa mga resource person. Ang tinig po ni Senadora Risa Hontiveros. Walang maalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinayagan niya ang paglilipat ng 47.6 billion pesos na pondo ng Department of Health sa procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM para ipambili ng mga kagamitan laban sa COVID-19. Ito ang naging sagot ng dating Pangulo sa pahayag ni dating Health Secretary Francisco Duque sa hearing sa Kongreso na may go signal ng Pangulo ang paglilipat ng napakalaking pondo. Sinabi ni Mayor Digong na hindi niya maalala na may basbas ito mula sa kanya, ngunit sa kanyang pagkakatanda ay inatasan daw niya ang lahat ng gobyerno noon na gawin ang lahat ng maaaring gawin para sa pagresponde sa pandemya. Una nang sinabi ni dating Senador Richard Gordon na dapat ding makasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng Pharmaly scandal na kanyang itinuturing na pinakamalaking scam sa kasagsagan ng pandemya. Itinuturing naman ho ng mayorya ng mga Pilipino ang China bilang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Sa tugon ho ng masa survey ng Okta Research mula March 11 hanggang 14, katumbas ho ito ng 76% na mababa sa 79% noong Disyembre ng nakalipas na taon. Habang pangalawa naman ho ang Russia na itinuturing ng mga Pilipino bilang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Tumaas ho ng 17% mga Pilipino nagsabing banta ang Beijing simula nang mag-umpisa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanging 44% lamang ng mga respondent ang naniniwalang may positibong impact ang China sa ekonomiya ng Pilipinas.
Susunod! Tito Boy! Sino itong magandang aktres na nagmistula lang daw palang yaya ng isang aktor? Bakit? Kaya nung ito'y mapagod na at magsawa na ay nagising na lang sa katotohanan. Aba, natauhan. Yun ba ang dahilan ng ginagawang kanilang... yaya? Oo, yun ba ang dahilan ng kanilang paghihiwalay? Sino yan? Ginagawa din kaya siyang sekretarya nito? Ay, ganun. Baka ginagawa ring tagaluto. Oo. Saan kaya nag-aral ito? Hindi ko alam kung saan nag-aral yan eh. Yan! Natin pa bang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:29. This time check is brought to you by Hi! Uy, birthday pala ni Colonel Xavier Solda ng BJMP. Aba, Colonel, laba tayo dyan. May handaan ba sa lahat ng mga bilangguan ng BJMP? May palibreng pa-breakfast ba sa mga preso natin? May papansit. May dagdag daw. Ayan. Libre naman talaga pagkain ng mga preso. Oo, ngayon dadagdagan. Dadagdagan ni Colonel Xavier Solda. Baka special daw ang putahe ngayon. Aba. Happy birthday din advance kina si Aya, si Father Aya Yopangko pala yung magbe-birthday. At saka si Ray Sibayan. Tingnan mo nga naman kailan ba? Bukas. Bukas na. Bukas. Papa-blow out daw so yung mga hindi kami mag-aalmusal at tanghalian Mother Bukas asahan namin yan. At sa June 9 naman ay sa linggo si Ma'am Tess, Solomon. Si Ma'am Tess. Happy birthday po, baka naman. Bigatin maghanda yan. Mararamdaman natin lalo na, pag ang nag-birthday ay si Attorney Rina Seco. Talaga, sa Lunes naman yan, sa Lunes, June 10. Sunod-sunod ito na libre ang pagkain, advance happy birthday sa inyo. Attorney Rina, wala kang kakibo-kibo kahapon, nagkukwentuhan pa tayo Magbe-birthday ka na pala. Happy birthday po. Ka Jerry Labasan, magandang morning. Attorney Ronnie Hiron. At sa kay Colonel Freddy Ergo. Ayan pakibati raw sina Boss Jimmy Sia, Colonel Mike Leonardo at Atan Ignacion na papuntang Pampanga ngayon at nakikinig. Ayan Ride safe. Barangay Santa Teresita ay may sa may Dapitan Market sa Laloma yan. Oo nga. Doon nga nagpunta si Sherwin kanina. Mr. Jalomtang, si Toto pa rin yan, nandiyan daw sila sa Kalibo. Ayan, sa Kalibo, sa Aklan, kasama si Leo Lindero. Ayan, ingat-ingat sa mga pagbabiyahe. Alam niyo naman ang panahon na natin ngayon, paulan-ulan, bigla na lang uulan dahil tayo nasa panahon na ng tagulan. Ayan, eto na. Sino ba talaga itong artistang ito na talagang yun ba ang isa sa mga dahilan talaga kung ba't sila naghiwalay? Dahil siya'y ginagawang yaya. Ng yaya, hindi naman yata jowa ang hanap. Yaya at katulong. Ba't ba yung iba sabi ganun Ano bang pinagagagawa? Baka nag-ano rin to, ginawa rin niyang sekretarya. Pwede. Ihatid sa atin. At ginawang cook. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Giselle, and of course, Ka Jerry. Ayan, atin-atin lang to, wag niyong i-chismis sa iba. Atin-atin lang. Wala naman nakikinig. Secret lang. Secret natin ito. Ito pala ang totoong kwento. Nagsawa na itong si aktresa sa mga ginagawa ni aktor sa kanya. Nagmistula siyang Bona, yung pelikula ni Nora Honor, na laging sumusunod, laging nauutusan nitong gwapitong aktor na kanyang jowa. Ultimo pag pinagpapawisan itong si aktor, ay pinupunasan ni aktres. Wow, sweet talaga. Sweet naman. Yun ang masarap na karelasyon. Sweet. Lagi siyang nagdadala ng damit. O tagadala ng damit pagka mga dating o whatsoever. Madalas ay hindi na raw napupuntahan ni aktresa yung mga commitment siya dahil sa kasusunod din sa aktor na to na panayang utos na naturang aktres. Ito pa, atin lang. Atin lang. Kapag lumalabas pala sila, si aktresa pa ang gumagas.
Ayun lang. Totoo yan? Naku, yung gandang yun ni aktresa. Oo. Nagmukha siya. Bakit? Nuknukan ba ng kakuriputan si lalaki? Parang ganun yung mga lumalabas na chismis. Kuripot daw si aktor. May kita. Baka naman walang kita, kaya ganun. Baka matumal ang pelikula. Sa bagay, kung pag titignan yung mata, wala ngang kita. Sinito siya. Maliit. So something's wrong with him. Pero eto na nga. Eto na nga. Yun daw ang tunay na dahilan kung bakit nagsawa na si actress at nakipaghiwalay na ito. Yung actress ba ang nakipaghiwalay pala? Akala ko si aktor. Dahil hindi niya nakinaya. Hindi na kinaya. Tama lang yun. Hindi niya deserve yung mga ganong lalaki. Pero ginawa rin siyang sekretarya, hindi naman. Oo. Basta sabi, ang usap-usapan, yaya na nga daw. Pati yaya talaga. Nilahat na. All around. Jowa pa. Atong si actress pa naman na ito, napakasarap na niyang maging kaibigan. Magiliw. Kasi kung sekretarya lang, okay naman eh. What's wrong with being secretary? Diba? Kayo nagtitimpla ng kape. Timpla mo akong kape! Tapos pagka di masarap ang pagkakatimpla ng kape, sasaboy sa'yo. Ayan, yun, nako. Yun. Ang naturang actress na bida sa ating blind item, ayan at ating sino daw ay si actress. Itago natin sa pangalang the initial na C as in Khan, at si actor naman ay Chinito. Ayan na. Ayun. Chinito. Na ngayon ay may bago ng jowa. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Thank you, Morley! Sa ilan pa nating mga balita, naglabas ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court ng Taguig laban sa isang Filipino-Chinese businessman matapos lumabas ng bansa para maiwasan ang kanyang arraignment sa kasong grave coercion na iniharap ng dati nitong business partner. Si Presiding Judge Alan Ariola ng Branch 115 ang naglabas ng warrant of arrest laban kay Richard Lim, kilala rin bilang Lin Jin sa Chinese community, matapos hindi sumipot sa arraignment noong June 3 sa kasong grave coercion na isinampa laban sa kanya ni Eric Lim. Muling nireschedule ni Judge Ariola ang arraignment at pre-trial sa kaso sa June 24 at nagtakda ng piyansa. Ang original na kasong isinampa ni Eric Lim laban sa kapwa Chinoy businessman ay kidnapping for ransom. Ba sinasabi natin sa Department of Justice, ngunit ibinaba ito sa grave coercion dahil kulang daw ang alegasyon sa elemento ng kidnap for ransom. Batay sa reklamo ni Eric Lim, dinukot siya ng mga armadong tauhan ni Lin Jin habang nagbabakasyon sa isang beach resort sa Batangas noong August 2022 at napilitan siyang magbayad ng 100 milyong piso kapalit ng kanyang kalayaan. Bababa naman ho ng 6 na piso hanggang 7 piso ang kada kilo ng bigas sa mga lokal na pamilihan. Ayon sa PSA, kasunod ito ng desisyon ng NEDA na tapiasan pa sa 15% ang taripa sa imported na bigas. Kontra ho ang Federation of Free Farmers sa tapias taripa dahil hindi naman umano magagarantiya na bababa ang presyo ng bigas sa mga lokal na pamilihan. Maaapektuhan pa raw ang presyo ng palay at 33 bilyong piso ang mawawala sa mga local rice farmers. Naaresto ng immigration ang 37 Chinese nationals dahil sa pagkakasangkot sa illegal retail business sa Parañaque. Ayon kay BIA spokesperson Dana Sandoval, tourist visas sa halip na working visa ang hawak ng mga suspect na kinabibilangan ng 30 lalaki at 7 babae. Nagugat ang pag-aaresto mula sa intelligence report ukol sa mga dayuhang illegal na nagtatrabaho sa multinational village dyan sa Parañaque.
Arestado naman ang isang lalaki na nabistong nagpapanggap bilang abogado matapos ireklamo ng dati niyang kliyente. Ayon sa NBI, nahuli ito ng ireklamo siya ng dating kliyente na naghinala sa kanyang pagiging abogado. Lumabas sa investigasyon na iba palang ginagamit itong pangalan bilang abogado at sa nakalagay sa mga government-issued ID nito. Batay sa inisyong certification ng Korte Suprema, napag-alaman na ginamit pala ng suspect ang roll number ng isang abogadong patay na. Nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos sa mga barangay na inaareglo ang mga kaso ng anti-online sexual abuse and the exploitation of children. Sinabi ni Abalos na dapat iakyat ang kaso sa pulisya o sa law enforcement at hindi dapat inaareglo sa barangay level. Ang sino man anyang barangay official ang mapapatunayang nasa likod ng aregluhan ay papapanagutin at ipakukulong ng DILG. Asahan na raw ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa paligid ng Amoranto Sports Complex sa lungsod ng Quezon sa June 9. Ito ay dahil sa gaganaping musical festival na ilulunsad ng Global Tech and Services Company na Concentric. Sa Facebook post po nito, pinayuhan ng lokal na pamahalaan yung mga driver na dumaan muna sa mga alternatibong daan. Tuloy-tuloy ang pagsadsad ng halaga ng piso sa loob ng 3 sunod na araw na trading. Nagsara ang palitan kahapon 58.78 bawat dollar. Nako, yung mga dolyares mo dyan, Mayora Giselle. Taas ng halaga. Ilabas mo na, Mayora Giselle. Ang iyong mga dolyares. Mas mababa ito kumpara sa naitala nung Martes na 58.71 at nung Lunes ay 58.68. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar mula noong November ng 2022 na itala sa 58.80 bawat dollar. Bunsod dito, nangangamba ang financial sector na posibleng lalo pang malugmok ang piso at pumalo sa palitan sa 59 sa darating tulad ng nangyari noong Oktubre ng 2022. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, naniniwala ka bang kung mas delikado pala sa cancer ang mga mayayaman? Nako, Mayora, delikado ka. Buti na lang. Mayora Giselle. Marami akong ari-arian. Mas delikado raw sa cancer ang mga mayayaman? Ganon, buti Bakit na lang. Kaya? Tuloy ang basa. Sa pag-aaral mula sa University of Helsinki sa Finland, lumitaw na genetically at risk sa breast, prostate at iba pang klase ng cancer ang may mataas na socio-economic status. Habang ang mga hindi naman mayayaman ay genetically at risk na madali ng diabetes at arthritis, gayon din ng depresyon at alcoholism at lung cancer. Mas taas din umano ang diagnosis rates sa mayayaman na ang ibig sabihin ay mas madalas silang sumalang sa medical test, partikular sa mayayamang bansa. Nagkakasa ang mga researchers nagkakaisa mga researchers ng panibagong pag-aaral nagkakasa ng panibagong pag-aaral upang maunawaan ang kaugnayan ng partikular na propesyon at panganib sa sakit. Sa balita ng pampalakasan, bumangon ang Alas Pilipinas para magposte ng panalo sa 2024 ABC Challenge Cup sa Bahrain. Pumasok ang national team sa win column ng duminahin ang koponan ng Indonesia 25-23, 23-25, 25-14, 25-22. Pangsyam na pwesto na lang sa torneo ang paglalabanan ng Team Pilipinas at ng Thailand o ng Chinese Taipei bukas. Sa balita naman sa ibayong dagat, kinumpirma na ng World Health Organization ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay ng tao dahil sa bird flu sa Mexico. Batay sa ulat, nagsimula ito noong April 17 na makaramdam ng hirap sa paghinga, pagtatae at pagkahilo ang 59 na taong gulang na Meksikano. Noong April 29, pumunta sa pagamutan ng pasyente kung saan mabilis na lumala ang kanyang sakit at kalaunay binawian ng buhay. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 12 minuto na lang, alas 8 na. Anthony, narito na, 2x2, hahataw ng todo, urado ka, 2x2, ang katotohanan, dala nila, 2x2, walang sinasamba pali, maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol, umasa ka, 2x2, 2x2. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Eto na sila! Metro Manila ngayon. Attorney Arlan Salan, happy birthday! Binabati ka ni RC ng San Juan at ni Ernie Kaok. Eto na muna. Aba, mga commuters daw dyan sa EDSA Busway, magkakaroon na ng elevator. Makakatikim na kayo ng elevator. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Giselle, ako'y nandito ngayon sa isa sa mga elevator na itinatayo ng Department of Transportation dito sa Balintawak Busway Station. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, ito'y malapit, nakaporma na at malapit na itong matapos. Ito'y isa lamang sa 15 mga elevator sa 5 mga istasyon ng EDSA Busway na under construction ng Department of Transportation. Ang pagtatayo ng elevator ay bilang tugon ng DOTR sa hinahing ng mga commuters, lalo na ang mga araw-araw na gumagamit at dumadaan ng EDSA Bus Carousel sa pagpasok sa kanilang mga trabaho at sa eskwela. Ito'y dahil sa karanasan ng mga mananakay, abay masyado raw mataas sa mga footbridge na itinalagang daanan ng mga sasakay ng EDSA Bus Station. Kung mahirap na doon sa mga normal at malalakas na mga commuters, ay lalo na kung ang dadaan ay ang mga senior citizen, mga buntis, lalo na yung mga PWD. At kabilang doon sa mga itinatayong elevator sa 5 busway station ay dito sa bahagi ng Balintawak, Monumento, Bagong Baryo sa Caloocan, at yung isa pa ay dito sa bahagi ng Pilam dito sa Quezon City. Katuwang ng DOTR ang Metropolitan Manila Development Authority sa pagtatayo itong 15 mga elevator na ito. Umaasa naman ang Department of Transportation na magagamit na ng mga commuters ngayong buwan itong itinatayong mga elevator para sa mga mananakay at araw-araw na sumasakay sa EDSA Bus Carousel. Wala rito sa Balintawak sa Busway Station. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayos, ayos yan para sa mga mananakay natin, sa mga commuters yan. Metro Manila ngayon. Ay, 29 pesos na bigas para sa mga 4-piece beneficiaries. Inaalmahan ng mga mamimili sa San Juan. Sabi siguro sila na nga yung inaayudahan. Sila pa rin yung makakabili ng murang bigas. Sila na lang ng sila. Si Val na lang at si Val. Parang ganun kaya ang sigaw ng mga ilang mamimili dyan. Metro Manila ngayon. RH52, Enyel Parosa. Kami Enyel. Jerry, napasa na all itong mga nakausap natin sa Agora Public Market sa San Juan. Doon nga sa balitang target, babaan ng 29 pesos ang per kilo ng bigas para sa mga 4-piece beneficiaries.
dating teacher itong si Nanay Celia, mamimili rito sa palengke, kaya nakita umano niya at nakilala mismo ang ilan sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino program na ginagawa lang gatasan ang programa. Yan ang dahilan kung bakit siya diskumpiyado at iminungkay na kung hindi man babaan ang presyo ng bigas para sa lahat ng sektor, dapat ay siguruhin na pamahalaan na mabibigay nito sa talagang poorest of the poor. Pakinggan natin siya. Unfair din kung ilarawan ng iba pa nating nakausap dito ang nasabing target na itinahayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Kumpiyansa kasi ang kalihim na sa pamamagitan ng Comprehensive Tariff Program, partikular na sa pagpapababa ng buwis sa bigas, babagal din ang inflation. Abagyang sumirit sa 3.9% nitong nakaraang buwan. Lumabas naman sa pinakahuling report ng Philippine Statistics Authority na bumaba ng kaunti ang rice inflation, pero tila walang pagdalaw ang presyo nito. Dito sa Agora Market na 50 pesos pa rin ang pinakamurang halaga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, 52 Edniel Parrosa. Thank you, RH Reporters. Metro Manila ngayon. 4 na minuto na lang, alas 8 na. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2! 2 por 2! Hi! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ha? Lalo na yung bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Diba, Kuyang Elmer ngo? May pintura na, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Yehey! Mag-Cherylum pre-painted ka na! Totoo ho yun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Meron talaga tayong darating at darating talaga ang punto na may mga magseselos merong mga mananaghili sa sobrang atensyon, sa sobrang pondong ibinubuhos ng pamahalaan sa 4Ps. Doon po sa sinasabing poorest of the poor. Alam nyo bang may mga kababayan tayo ngayon na dating mga namamasukan dito sa Metro Manila, umuwi na lang ng probinsya. Alam nyo kung bakit? Kasi nagpapalista sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayaw nang magtrabaho. Ang gusto ho ay tumanggap na lang ng tumanggap ng ayuda. Ayan. Ito hindi masama ang ganitong mga pagtulong talaga sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Pero yung kapag panghabang buhay, pangmatagalan na nating tinutulungan, baka tinutulungan natin itong maging tamad na lang. Baka hindi natin ito tinutulungan talaga, kundi lalo lang napapasama yung kababayan nating ito dahil hinihikayat natin na maging tamad. Huwag nang magtrabaho. Paano naman yung mga kababayan nating nagsusumikat na magtrabaho pero kapos at kapos pa rin ang kanilang kinikita? Pagod na pagod. Aalis ng bahay ng madilim, uuwi ng bahay ng madilim na. Dahil sa hirap ng buhay, sa hirap ng pagbibiyahe papunta sa kanilang pinapasukang trabaho. Kasama rin ito sa mga dapat nating tulungan. Yung pagbibigay ng 4Ps tapos sila rin ang makikinabang sa murang bigas. Sobra-sobra naman na yan. Bigyan din natin ng pagkakataon ng iba nating mga kababayan na nangangailangan din ng tulong pero nagsisipag. Yun po ang masarap tulungan. Mga mamamayang Pilipinong nagsusumikap, nagpapagal, nagpapakapagod para buhayin ng pamilya, yun ang mas kailangan nating tulungan. Ito po si Jerry Baha sa pangalan po ni Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan, susunod na. I watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.